Okay, isipin nyo to. Isang final na hatol ng gobyerno, isang opisyal na parusa, bigla na lang naglaho. Paano ba naman nangyayari na ang mismong alaala ng isang institusyon parang kayang-kaya lang burahin na parang wala lang? Yan mismo ang kasong sisilipin natin ngayon. So yan talaga yung tanong sa puso ng buong kwentong to, di ba? At linawin natin ha, hindi lang to basta nawawalang papel ha. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang pinal na hatol na, puff, parang bulang naglaho sa sistema. Paanong nangyari yun? Tara, alamin natin. Noong Oktubre 2025, biglang may pumutok na balita na gumulat sa marami. Meron palang isang lihim na desisyon na tahimik na bumura sa isang matagal ng kaso. Dito na nagsimula ang lahat ng kalituhan at nag-iwan ng isang malaking tanong. Paano ito naitago ng ganito katagal? Okay, so unang bahagi ng kwento natin, paano nga ba nabura ang isang hatol? Balikan natin yung mismong moment kung kailan nabuking ang lahat. Ang lahat pala ay nagsimula sa isang simpleng bagay. Sinusubukan lang ng opisina ng ombudsman na ipatupad ang isang lumang parusa laban kay Villanueva. Pero, teka, may humarang. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang footnote. Isang desisyon na parang multo nakatago sa limot ng bureaukrasya. At yung maliit na footnote na yan ang nagpasabog ng isang malaking iskandalo. Para mas maintindihan natin tong buong gulo, kailangan nating maging detective for a bit. Sundan natin yung paper trail at tingnan natin kung paano nabuo ang buong kwento step by step. Okay, so heto na yung timeline. Tignan nyo to. 2016, sobrang ingay ng kaso, di ba? May final dismissal order, public yan, alam ng lahat. Tapos, fast forward to 2019. Tahimik, walang media, walang press con, binaliktad pala yung desisyon. At for 6 years, 6 na taon ha, walang may alam, as in zero. Hanggang sa biglang, boom, 2025, aksidenteng nadiskubre. Grabe no, mula sa isang public scandal, naging secret absolution. So okay, alam na natin yung ano ang nangyayari. Ang tanong ngayon, yung mas mabigat na tanong, ay yung paano. Paano ba talaga gumagana itong, makinarya ng paglimot na ito? Sabi nga dito, at ang tindi nito hindi mo kailangan ng isang malaking conspiracy na parang sa pelikula para gawin to. Ang kailangan mo lang, katahimikan, papeles, at oras, yun lang. Mga simpleng bagay na kapag pinagsama-sama, kayang-kayang magtago ng isang malaking katotohanan. So, heto yung step-by-step process. Parang recipe, no? Step 1, may public condemnation. Alam ng lahat. Step 2, may nag-file ng motion, pero tahimik lang, walang ingay. Step 3, hayaan lang lumipas ang panahon. Dito yung key para makalimutan ng tao. Step 4, sa loob-loob ng opisina, aprobado na pala yung motion. And finally, Step 5, burado na sa record. Kumbaga, wala nang kailangang i-enforce. Bawat step kung titingnan mo ng hiwalay, mukhang legal. Pero pang panagsama-sama mo, yan na yung perfect formula para mawala ang accountability. At alam nyo ba, may tawag pala talaga dyan. Ang tawag dyan ay institutional amnesia. Ito yung parang nagkakaroon ng selective memory loss yung isang institusyon. Kinakalimutan niya yung sarili niyang mga desisyon. Kumbaga, yung hatol na dapat may pangil, bigla na lang nagiging papel na lang na walang kwenta. At yan mismo ang nangyari dito. Ngayon, dito nagiging mas komplikado. Kasi titingnan natin kung paano ang isang set ng facts ay pwedeng magkaroon ng dalawang magkaibang interpretation. So parang Rorschach test, di ba? Sa isang panig, sasabihin nila, tama lang yan, itinama lang ang isang pagkakamali, justice served. Pero sa kabilang panig, ang tingin nila dito, naku, palusot yan, isang backdoor pardon para sa mga may connection. Ang punto natin dito, hindi para sabihin kung sino ang tama, kundi para ipakita kung bakit grabe ang pagkakahati ng opinyon sa iisang event lang. At may psychological angle din pala to. Isipin nyo, preacher-politician na may kasong graft. Hindi ba't parang ang gulo sa isip? Banal pero corrupt? Yan yung tinatawag na cognitive dissonance. At para ma-resolve yung ganong conflict, anong pinakamadaling gawin ng sistema? Well, burahin na lang yung isa. Tahimik na patawarin para mawala yung problema. So this brings us to the main point, yung pinaka-core ng issue. Kasi sa huli, hindi na mahalaga kung aling side ang tama Ang tunay na problema, yung mismong kakulangan ng transparency na nagbigay daan sa ganitong debate. Dito talaga lumalabas yung problema. Kasi, okay, sabihin na nating legal yung pag-reverse ng desisyon.
pwede yan. Pero yung gawin yun ng patago, yung hindi man lang sabihin sa taong bayan na, "Uy, by the way, yung kasong binabantayan nyo, wala na pala yun," ay ibang usapan na yan. So, uulitin ko, hindi yung reversal ang skandal, yung katahimikan ang totoong skandalo. So anong mga aral na makukuha natin dito? Ang dami! Una, hindi pwedeng hanggang papel lang ang hustisya. Kailangan may enforcement. Pangalawa, hindi optional ang transparency. Critical yan. Dapat alam ng tao. Pangatlo, kailangan maayos ang record keeping. Hindi pwedeng basta na lang nawawala ang alaala ng isang kaso. At siguro, pinakaimportante sa lahat, kung public yung scandal, dapat public din ang remedy. Sabi nga ng matatanda, di ba, walang sekretong hindi nabubunyag. Pwede mong itago yan sa ilalim ng sandamakmak na papeles at sa likod ng mahabang katahimikan, pero sa huli, lalabas at lalabas din ang totoo. Lalo na kung hindi tumitigil ang mga tao sa pagbabantay at pagtatanong. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Ano ba talaga ang papel ng ating mga institusyon? Sila ba ang tagapag-alaga ng ating alaala? O sila ba ang nag-e-edit nito para sa sarili nilang kapakanan? Sila ba'y custodians of memory? O editors of convenient amnesia? Kasi kung ano man ang sagot dyan, yan ang magsasabi kung anong klaseng pananagutan ang meron tayo sa bansa.